Di mo ba ako naririnig, ha? Kanina pa kita tinatawag, di ba? Nakatulog lang po. Natutuwa, tignan ako masama. Napakabastos mo talaga. Kapag tinatawag kita, matuto ko sumunod. Yung mga kasi sa baba. Kagabi pa yon. Alam mo namang may darating na bisita, tatamad-tamad ka. Nakatulog lang po ako. Ah, nakatulog. Nakatulog ka sadyang hindi mo talaga gagawin yun. Parehas lang kayo nanay mo. Napakawala silbi. Wala kayong kwenta. Hindi mo kaya niyang kuya mo nagpupursige sa pagkatrabaho para may pang-aral sa inyo. Mag-isip-isip ka nga. Huwag ka lalabas hanggat di ko sinasabi. Ba't ang tagal mo buksan yung pinto? Asan na yung pera? Ano pong pera? Dali mo na! Anong pera? Yung pera po kasi pambayad ko po yun ng tuition. Anong pambayad ng tuition? Di ka na mag-aaral. Simula kayo na yung pera. Bukas yung due date mo. Dali na! Asan yung pera? Bukas. Visit naman! Asan yung pera? Ah, makulit ka ha? Pero alam mo ba, minsan iniisip ko, paano kaya kung wala ka? Naku anak, hindi pumapasok sa isip ko na wala ko sa tabi mo. Pero bakit mo naman naisip yan? Ewan ko ba ma? Siguro kasi ang dami mong nagagawa para sa akin. Tapos parang hindi ko pa masabi sa'yo na gaano ko nagpapasalamat na naging ina kita. Hindi mo na kailangan sabihin pa yan anak. Alam mo bang laking pasasalamat ko sa Panginoon na naging anak kita, na siyang malagain at mabait. Pero maseryoso, salamat po sa lahat. Kasi kung hindi dahil sa inyo, wala ko ngayon. Anak, ang mahalaga sa akin ay natutupad mo ang mga pangarap mo at masaya ka. Yung mga simpleng bagay na ginagawa mo ay na nagpapakita sa akin na mahal mo ako. Mahal na mahal kita mo. Mahal na mahal din kita anak. Lagi mo tandaan na nandito lang ka lagi para sa'yo. Hindi ko na kaya. Pagod na pagod na ako, ma. Ano mo kasi ginawa niyo? Ang mga husband mo. Is di ko magbabalik dito. Siguro oras na ba? Palayain na yung sarili ko sa impyerno ko. Iha! Iha! Ayos ka lang ba? Oh, ayos ka lang ba talaga? Naliligaw ka ba? Kanina pa kita ginigising dahil napakadelikado sa lugar na to. Dito ka nagpapahinga. Marami pa namang napapahamak na kababaihan ilang araw nang nakakalipas nang dahil sa mga dayuhang palibot-libot dito paminsan-minsan. Huh? Dayuhan? Oo, Iha. Sa lugar na to, naninirahan ng mga Espanyol. Pagkatapos nila tayong sakupin. Sakupin? Bakit naman tayo sasakupin ng mga Espanyol? Nasa taong 2024 na po tayo. Anong ibig mo sabihin mo, Iya? Ikaw ba'y nasisiraan ng ulo? O sadyang nakalimutan mong nasa kasalukuyang 1,843 na Oh, hinay-hinay lang. Hindi tatakli ang pagkain mo. Peres. Pero huwag po kayo mag-alala. Mamaya Ika, huwag kang mag-alala. Hindi mo naman ako kailangan bayaran. Kahit sino naman makita sa social media, tutulungan niya.
halos sumama katulad mo na maglakad ko. Sensya na, senyora. Napag-utusan na ulit ang papa ng kasama. Napag-usapan na namin po noong nakaraang araw. Hindi pa rin siya nakikinig sa akin. Bago tayo umuwi, kailangan ko muna may hatid kong bata. Delikado rin para sa'yo na manirahan sa labas. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo. Mas mabuti rin na may kakilala ka sa'yo dahil sa lugar na to, hindi ligtas sa mga kagawin. Dahil maayos na lahat, siguradong hinahanap tayo ni Don Pablo. Kailangan na natin malis. Oo nga pala. Pwede ko ba matanong? Ano nga pala pangalan niyo? Oh, sir, nandiyan ka na pala. Hindi na pa kita hinihintay. Hindi mo man lang naibilin na may darating palang bisita sa gabing ito. Ama, siya, bisita. Tignan mo naman yung kanyang kasuotan. Nakakadiri. Joseph, hindi tama na magsabi ka sa kanya ng ganyan. Hindi siya bisita rito. Simula ngayon, dito na siya maninirahan upang magtrabaho para sa atin. Hindi ba, iha? Siya, dito yun nga. Di ba pwedeng maghanap ka lang sa iba na mas maayos, hindi ka tulad yung napulot mo lang sa labas? Joseph! So basically, nasa festival sa Corazon. Kaya pala nasa taong 1843 ako. Sabi ko na nga, ba't ako yun na siya akong type traveler? O baka nag-take na niya siya. Pero sana tutulad ko yung lahat. Pero ko naman hindi ito ginigigil. Shut up! Eh, ano ka pala na tulad mo walang kwenta? Bakit ka sa'yo sa akin na? Ate ba naman? May kupandi ko. Mayakas na ko. Ayos na lang ba, Ben? Di ka ba nasaktan ng super? At kasi nandun ka sa may masikip na daan eh. Bakla ka ba? Bakla? Ako? Ubal? Ano yung mga sinasabi ate? Bakit ka ba kasi nandun? Alam mo, napakadelikado nun, lalo na kung gabi pa. Napaputusin lamang ako ng aking ina na mamalengke. Nagulat na lamang ako na may nila sa akin sa skinita ko. Sa susunod, huwag ka nang pupunta dun ha. Tsaka, masyado na malalim ang gabi. Gusto mo kang sama na kita pa uwi? Hindi na po ate, okay lang po ako. Sigurado ka ba? Ayos lang? Sigurado po ako, tsaka mas mukhang kailangan niyo pa nga pong umalis kaysa sa akin kasi po wala na po yung mga dala-dala niyo kanina. Wala! Hindi naman ako eh. Ano mo yung kanina? Ito po may konti pa po akong pera na pera. Baka po makatulong po sa inyo. Pambili po ninyo ng... Naku, wag na. Barate po ba kayo? Oo, bas kailangan mo yan kasi, di ba, nung oras na rin. Tapos, Salamat po. tsaka nga pala, ano pala ang pangalan mo? Angela po. Kayo po, ano po ang pangalan niyo? Mari, sige na mag-ingat ka sa pag-uwi mo ah. Ito din po ate. Parang nagpahilit ka ba? Wala ko ng pag-iit. Wala pa lang ilaw sa daan. Siguro ay nasimusin sa akin. Grasa, stop, hindi na ako. Sino ka? Anong kailangan mo? Maria, Eduardo,
Nakakagulat ka naman. Akala ko kung sino na yung sumusunod sa akin. At sa dilim ka pa talaga sumulpot. Pasensya na, di ko sinasadya. Nakita ka sa itang naglalakad na mabilis. Parang natatakot ka. Siyempre, ang dilim kaya ng paligid. Tapos bigla ka na lang susulpot sa likod ko. Di ko alam ganyan reaction mo. Pauwi ka na ba? Oo, pauwi na. Pero sa susunod, huwag mo na akong bubulatin sa likod ah. Akala ko kung sino na. Muntik na akong mabaliw sa kaga. Pasensya na, Maria. Gusto mo yatid na kita? Baka hinahanap pa ni Senyora at gabi na. Tara, uwi na tayo. Ay, salamat naman. Pero sa susunod, huwag ka na magugulat na bigla-bigla ah. Na akong atakihin sa puso. Pangako yan, Maria. Tara, ihatid na kita kay Senyora. Maria, naiinip na kami sa kakantay. Anong nangyari? Nasaan yung mga pinamili? At bakit kasama mo si Eduardo? Pasensya na po, senyora, pero nawala po kasi yung mga pinamili ko. Ha? Nawala? Anong nangyari? Pasensya na, Senyora. Medyo magulo kasi ang nangyari. Huwag kang mag-alala, Eduardo. Hayaan natin si Maria ang magpaliwanag. Ganito po kasi yung nangyari, senyora. May batang inaapi ng isang sundalong Espanyol. Pagkatapos, hindi ko na po alam ang nangyari. Namalayan ko na lamang po na ipinukpok ko po sa ulo niya yung mga pinamili ko. Pasensya na po talaga, senyora. Ha? Ayos ka lang ba, Iha? Mabutit hindi kayo nasaktan ng mga sundalong yun. Huwag po kayo mag-alala. Maayos po ako at ang bata. Pero pasensya na po kasi bigla ko pong nahalos sa Espanyol yung pinamili ko. Huwag po kayo mag-alala. Babayaran ko po kayo kapag nakaluwag-luwag na po ako. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya, Iha. Ginawa mo lang ang tama. At yun ay ang iligtas ang batang yun. Maraming salamat po, senyora. Napakabait niyo po talaga. Maria, napakabuti ng iyong puso. Hindi lahat kaya magsakripisyo para sa iba. Natutuwa ako at inilagay mo sa itaas ang kaligtasan ng batang yun. Senyora, napakagaling talaga ni Maria. Kung di niya ginawa yun, baka mapapano yung bata. Maria, mas mahalaga ang taong may malasakit sa kapwa kaysa sa mga pinamili ko para sa iyo. Salamat po, senyora. Hindi ko po kasi kayang may makita masaktan sa harap ko. Lalo na't bata pa ito. Wala kang dapat ikabahala, Maria. Basta sa susunod, mag-iingat ka. Opo, senyora. Buti buhay ka pang nakauwi rito. Rinig ko pinag-uusapan yung kanina nila ina. At mukha rin unti-unting gumagana yung pangangakit mo kay Eduardo. Ikaw, hindi ko talaga alam kung anong problema mo sa akin. At hindi ko rin alam kung totoong anak ka ba ni senyora dahil ibang-iba yung ugali mo sa mga magulang mo. At hindi ko inaakit si Eduardo, kaya wag mo siyang idamay. Alam mo, kung gusto mo mangupal, wag mo nang idamay yung mga ayaw magpadamay. At saka, pinaglihi ka ba sa pagkain ng baboy dahil sobrang baho ng pag-uugali mo. Kaya wag mo kaming idamay sa mga pinaggagawa mo. Ano sabi mo? Upal ka! Saan mo makarma ka? Karma, ha? Kailangan mo ba talagang sabihin yan? Alam mo naman kailangan kong sabihin yan para mas mapalapit sa akin si Maria. Saglit nga, ba't nandito ka pa rin? Akala ko ba susuhin mo yung mga bata pagkatapos mo iatid si Maria? May kailangan lang akong kausapin. Alam mo naman kung paano magalit yun kapag nawala yung mga bantay namin. At nahanap mo ba? Oo, buti nga nahanap pa siya eh. Kasama yung mga kinuha niya kanina. Pero naibalik naman siya ng maayos. Doble nga yung bantay niya eh. Nga pala, pwede ba makitulog muna rito? May sarili kang bahay ah, ba't hindi ka rin matulog? Kailangan kasi ako bukas eh. Tsaka parang hindi naman ang normal na makitulog ako sa inyo. Gusto mo lang makalibre rito eh. Hindi lang umalis yata yung gano'n nakaraling ko. Hindi sana kwarto ko lang yung kwarto mo. Hindi ko naman kasalanan yung binigay sa akin yun eh. Minsan talaga hindi ko alam ba't kisa naging kaibigan eh. Hindi ko rin naman kasalanan na pala kaibigan ka masyado kaya nga rin nakuto mo si... Bibig mo! Ginagawa ko lang yung trabaho ko. Na ano? Manloko? Oo na, manloloko na ako. Pero tandaan mo kung ano rin pinasok mo rito. Alam ko, Eduardo. Ceres, kailangan na natin hanapan ng bagong paraan upang tulungan si Maria. Oo, Pablo.
Dahil sa bawat sesyon, mas lalo niyang pinaniniwalaan ang mundong nasa isip niya. Hirap na hirap siyang bumalik sa realidad. Maria! Eduardo! Ginulat mo na naman ako! Pasensya ka na. Alam mo, unti na lang iisipin ko talagang sinusundan mo ako. Kasi alam mo, kahit saan lagi kitang nakikita. Hindi naman ang ganyang tao, Maria. Sadyang mahilig lang talaga makikita sa labas. Kaya minsan nakakasalubong kita. Pero sa ngayon, napatawag ako ni Senyora. Nandito ka na pala, Eduardo. Naantay ka na ni Pablo sa loob upang makausap ka rin. Anong ginagawa mo dito? Naglilinis lang po ako ngayon at naisipan ko na rin pong linisin na rin po ang taas. May narinig ka ba? Ha? May narinig ka ba na kahit na ano sa loob ng kwarto namin? Wala po. Naglilinis lang po ako dito. Oy, Maria! Kailan ka pa nakalabas? I remember you still inside that place. Ano po sinasabi niyo? Hindi ko po ano yung sinasabi niya. Paano niyo po nalaman yung pangalan ko? Iha, hindi mo pa ako naalala? I'm a nurse. Si Nurse Agatha. Pero usually tinatawag nila akong Angge. Sa Teresa Psychiatric Ward, ako nag-alaga sa iyo during inside the place with Dr. Agustin and Dr. Teresa. Pero last week lang umalis lang ako para alagaan yung tatay ko. Kaya ang pumalit sa akin si Jose. Ang alam ko pinalitan niya yung pangalan niya as Joseph. Pero ang alam ko, ganun din yung ginawa nila Dr. Teresa and Dr. Agustin. Ito bang si Dr. Teresa and Dr. Agustin? Sila Ceres at Pablo bang mga pangalan nila? Oo, yun yung pinalit nila. Ang anak ko, ginawa nila yun para sa'yo. Even though I am not sure about the full details because your condition was confidential too. But you still haven't changed, ha? Mahilig ka pa rin magsuot ng traditional clothes kagaya noon. I remember the last interaction that we had when you told me na hindi mo alam kung anong gagawin mo kapag nawala ako. I had to pretend that I'm your mother because you still haven't healed yet. But look at you now. You can go outside freely compared to before when you locked up inside the place and we were being observed. Maria, okay ka lang ba? Kaya ano nangyayari sa'yo? You're starting to sweat too much. Okay ka lang ba talaga? Nilalagdag ka ba ngayon? What's my name? Bakit tinatanong mo ba yan? Ang sabi ko, anong pangalan ko? And anong sinasabi mong pasyente ako? Maria, ang totoo ang pangalan. You were there for a month for surveillance. Kung nalipat ka sa amin, you introduce yourself to us. Pangalan na ibang-iba sa alam namin. May sa documents na binigay sa amin. Kung sinabi mo, ikaw si Marie. Lahat ng to was only made of memory. And my real name is Maria. Ano pa bang tinatago niyo sa akin? Bukod sa mga pangalan yung peke, ano pang nililihim nyo? Sino pa ba yung paniniwalaan ko? So, ikaw si Doktora Teresa, Senyora Ceres. Kailan pa? Kailan niyo pa ako balak lokohin?
Pwede bang iwan mo muna kaming dalawa? Aware ka ba sa nakikita mo ngayon? Have you seen it already? What do you mean? Nakita ang alin? Sino ba talaga ako? And what do you mean na ako si Maria? Aware ka ba sa nangyayari ngayon sa paligid mo? Bakit hindi mo sagutin ang tanong ko? Then answer my question before I can answer your question. Anong aware ang pinagsasabi mo? Lahat ng nakikita ko ay normal. It all started when I was assigned to you. That was last month. Ayun ang time na nagkita tayo sa kulungan as your doctor. Kulungan? Yes, you were in prison for something that was never really confirmed kung ikaw ba talagang gumawa nun. Wait. What do you mean nakulong ako? Wala akong naalalang nakulong ako. Anong naaalala mo bago ka makarating dito? Binugbog ako ni Papa sa kwarto. And pagod na ako sa lahat. Pagod na ako sa pagbubugbog ng kuya ko. Pagod na ako sa kanila. And I kill myself. Sure ka ba ngayon yung nangyari sa'yo? At bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Because if that's what really happened, then why are you here in this place alive? Kung yun ang tingin mo sa sarili mo, why are you here in 2024 when you believe it is 1843? I don't know. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit nangyayari sa akin to. Because all this time, you live in a fantasy world that never really exists. At nang dahil doon, natatakpan lahat ng memories mo na napilit mong inaalis sa utak mo dahil sa ginawa mo sa tatay mo. Gawin yun sa papa ko? After your father beated you, you never kill yourself. After that, ikaw mismong pumatay sa sarili mong ama. It was an honor na nakapunta ako dito, Cora Teresa. Well, it was also an honor to meet you, Chief Officer Jacob Basinto. It's been weeks now na na-promote ako. And you're still teasing me, no? Proud lang ako sa iyo, Jacob. Do you want me to offer you a coffee? Or It would be better if you meet her now. Patient first. as expected? I'll bring you to her. You're gonna pull up here, just like before. There's an emergency button on the table. Click that and she will do something to you, okay? No need to tell that. She's still a patient for me and no one to help her. I'll be careful. Nandiyan ka naman para tulungan ako. How are you? Okay lang naman po. Pwede po magtanong. Sure, go ahead. Paano po ako nakapunta rito? Baka po kasi hinahanap na ako ni Papa. Bawal ako magtagal sa labas. Huwag kang mag-alala. Pinaalam na kita sa Papa mo na mag-i-stay ka dito. Wow, hindi po siya magagalit. Hindi mo kailangan isipin kung magalit ba siya o hindi. Safe ka dito. Don't worry too much. Hindi po ba siya magagalit sa inyo? Can I ask you something? Okay lang naman po. What is your real name? Marie. Marie? Hindi ba dapat Maria ang pangalan mo? Hindi ko rin po kasi alam kung bakit yun po yung tinatawag sa akin ng mga tao dito. Pero Marie po talaga yung pangalan ko. Anong taon niya yun? Po? Nakalimutan ko kasi kung anong taon niya yun. Gusto ko lang makaka-sure. Okay lang po ba if I tell you a secret? You can trust me. I keep my friend's secret. Naniniwala po ba kasi time traveling? Time traveling? Totoo po yung time traveling. Minsan po hindi ko po nakokontrol yung time traveling po. Hindi mo makontrol ng maayos? Ngayon ba? Anong taon niya yun? 2024 po. Hindi ko po kasi talaga siya makontrol ng maayos. Minsan po nasa past po ako, minsan nasa future. Ganun ba? Paano ka ba nagta-time travel? Minsan po, natutulog po ako, minsan nagigising na ako, nasa past na po pala ako. Hindi ko po alam. Okay. How was it? I think may problema talaga siya mentally. But I'm still not sure of it. I'm speculating that it has something to do with the ID. Dissociative identity disorder. Yeah, nung time na kinuwento mo sa akin yung nangyari kahapon, it's different to what I just witnessed now.
Different? What do you mean? She introduced herself as Marie. Her actions was really different now, as if walang nangyari sa kanya yung sa tatay niya. She didn't even know what happened to her father. She also asked me kung paano raw siya nakarating dito. And what bothers me, she mentioned something about time traveling. I thought that meron siyang problema mentally because she would imagine that kind of thing that doesn't exist. That kid also mentioned na may mga times na kapag napapikit siya bigla, napupunta na lang siya sa iba't ibang lugar. I think that case can be signs of dissociative identity disorder, where she won't remember anything once she switches with another personality. It means she may have multiple identities or parts within her, each with its own distinct behaviors, memories, and ways of thinking. Wait. Paano siya makikipag-switch with her another personality? When her real identity was Maria, how is that even possible? That really intrigues me actually. There are other cases from people who had this kind of mental condition where they would switch with their other personality to cope from their traumas. In her case, Maria really exists. However, because of, we believe, her trauma, it was the reason why she developed this kind of mental disorder. Maria was the one who developed Marie as her coping personality to escape from the things that she doesn't want to experience and remember. Wait, I remember when her brother told me na nagsimulang gamitin ni Marie yung pangalan niya when her mother would always accidentally call her. And her daughter resembles her mother. Sandali, is it her mother died 8 years ago? Yeah, namatay siya due to heart attack because of overwork. And nabalitaan ko na nakulong si Marcelito 10 years ago because of physical abuse. And I also heard from my subordinate na namatay ang nanay ni Marie 8 years ago and her body was full of bruises. Her ribs was badly damaged and nakulong si Marcelito temporarily because lack of evidence. Then do you think lahat ng sugat ni Marie dahil sa tatay niya? Oo, siya ang dahilan. Pero hindi pa natin sigurado kung siya nga ang gumawa. We can even find the murder weapon. I don't even know if we can find evidence because the murder scene was too clean. When I saw the photos you had sent me, as if the suspect really cleaned the area after murdering him. Para hindi tayo makahanap ng sapat na ebidensya. Now we can even talk to Marie properly because of her condition. Hindi ko rin talaga alam bakit ko pinasok tong trabaho to. Ang hirap. Wait, do you want to try it on her? You're aware na hindi namin pwedeng gamitin yun unless our patient have severe condition, right? You know, we can find enough evidence. Plus, pag ginawa natin sa kanya, makakatulong ito upang malaman natin yung totoo na nanggagaling sa kanya mismo. Sobrang delikado ng gamot na yun. Kapag ginamit natin to sa kanya, all her memories from the beginning of her childhood can be remembered by her, including her trauma. If she uses it too much, it can damage her brain and possibly worsen her mental condition. Hindi naman natin kailangan gamitin ng maraming beses eh. Kahit isa lang, okay na yun. Sige, ikaw bahala. Ano nangyayari dito? Hindi namin ganun eh. Bigla siya natawa ganito, binigay mo yung dos sa amin kahapon. Wait, ilan daw statement mo sa kanya? 15. Ano? Hindi ko sabi ko sa lang. Tumabi ka nga dyan. Sorry, nakalimutan ko yung sinabi niyo eh. Hey, Maria. Tulungan niyo po ako. Si Papa sinasaktan niyo po ako. Wala ang papa mo dito. Kaya Papa, nasa likod mo siya. Wala. Pwede bang ibag mo muna kami? Tignan mo na ang nangyari because of what you did. So, pwedeng magka-damage yung utak niya. Sorry, hindi ko alam eh. Your sorry won't change everything.
Opo. You need to see this. Ito yung time na ni-interrogate ko siya. Kinawanan ko ng video para alamin yung mga sinasabi niya pagkagising niya. Can you tell me again what happened last night? Hindi ko nga maalala. Paulit-ulit ko na sinasabi sa'yo, hindi ka ba nakikinig? What's the last time you remember? Yung kausap ko yung amo, si Senyora Ceres. Senyora Ceres? Oo. Sandali nga, ang dami mong tanong at nasan ba ako? Anong taon ngayon? 1843. I knew this would happen. What do you mean? Kapag na-overdose ka ng gamot na ibinibigay lang namin for exclusive patients, your memories can be twisted and jumbled. When I heard the name Senyora Ceres from Marie, I thought this was made because of this drawing from her journal. Look at the other pages. There are also several characters. Nung sinabi niya sa'yo yung huling naalala niya, before her father was murdered, she fell unconsciously, and she doesn't remember anything after that. That also means, all this time, Marie wasn't aware that she's like a second personality. Now that Marie woke up, iba nang naalala niya. This is where she believes that she time traveled from a different timeline and met Señora Ceres. Should we tell her the truth? No. I think mas mabuti na maging tayo itong mga characters sa loob ng libro nito. By disguising, this can be an effective way to dig deeper into her personality. Hindi ba peligroso? Pag nalaman niya, baka may gawin siyang masama sa atin o sa kanyang tatay. That's also the reason why we should do this. To make Maria's page with Marie and to be able to talk to her personally. Kailangan namin itong gawin para makausap namin si Maria. But weeks have passed. Each dosage that was injected to you, you only remember how you suddenly time traveled when you killed yourself. You believe na nasa 1843 ka na. This continued with each passing week and it was always the same case. We would always have to disguise ourselves to blend in your imaginations, and we do things as well to trigger your memory so you could switch with Maria. So ako palang baliw dito? All this time, mga sinungaling lang pala kayo. All this time, niloloko niyo lang pala ako. Para ano? Para ilabas si Maria? You guys didn't even consider kung ano ba talagang nararamdaman ko. At kung ano nangyari sa akin, para ano? Para hanapin yung pamilya niya? We also wanted to help you. I want to escape from your suffering and let Maria pay for what she has done. I also want you to realize that Maria exists within you. Na hindi mo makailangan maghirap. Hindi ako maghihirap. Anong gusto mong palabasin? Na mawala na rin ako? Kasi Maria na lang din ang gagamit nito? Hindi ako papayag! Marie, alam kong mahirap i-process lahat ng mga sinabi ko. It's not uncommon for people to feel shocked o matakot when they first hear about PID. Pero I know you're starting to realize that the signs are very real. You've experienced memory gaps, time loss, and mystic shift in your personality. Hindi mo alam totally lahat ng nangyayari sa'yo. Hindi ako naniniwala sa'yo! I don't have... I'm fine. You're just making up stuff. I've been through enough already. At ngayon sinasabi mo to sa akin? Marie, your condition was response from your trauma. Alam ko mahirap intindihin, pero acknowledging is the first step para makapag-heal ka. I don't need your help. Ikaw ang baliw! At if you think na maniniwala ako sa'yo, hindi ako uto-uto. At hindi ko tatanggapin lahat ng mga pinagsasabi mo. Running away won't make it go away, Marie. Please, hayaan mo kung Hindi! Ayoko! Jose! Nataka si Marie! Okay ka lang na? Opo. Could you tell us kung anong naalala mo before ka magising ngayon?
nagkainitan po kami ni Papa. And, please, huwag niyo po sasabihin kay Papa na nagsabi ako sa inyo, ah. Matagal ko na po gustong sabihin ko sa mga polis. Pagbubugbog ni Papa sa akin dahil hindi ko siya pinirang ng pera. Sino po ako pala kayo? Hindi mo kami naaalala. Alam ko na mali ang ginawa namin sa'yo. Pero this is not time to joke lying around, man. Ha? Hindi ko po talaga pamalalain. Hindi po mali ang pangalan ko. Ang ganda-ganda na binigay ni Mama na pangalan sa akin. Tapos, tatawagin niyo lang ako Maria. Who are you? Maria po.